Ito yung kadalasang laging tinatanong at medyo maraming naguguluhan sa pagko-compute ng ating mga submeter reading, mapa electric man yan or mapa water. So minsan kasi yung iba gusto nila magpalagay ng sarili nilang submeter. Pero ang tanong nila, paano nila yun ko-computein kung pumasok nga sa mga cut-off period yung papalagay nila ng kanilang submeter. So maraming scenario yan and medyo magulo talaga siya kapag hindi mo siya na-analyze ng maayos yung pagko-compute ng ating mga water or electric submeter. Kasi unang-una dyan, kailangan natin i-consider yung mga previous reading and syempre yung present reading para makuha natin yung actual consumption. Pero ang tanong nga, paano kung wala kang previous reading? So ano ang gagawin mo? So ito yung magiging topic natin ngayon sa video natin and alam ko maraming makaka-relate dito kasi ang dami ko nare-receive ng mga message, mga question dito sa ating account and sa iba ko pa ring mga social media platform. So sa dami talaga hindi ko na rin sila lahat halos masagot. So itong video na to is pwedeng makatulong sa inyo kung paano nyo siya iti-trace or kung paano nyo siya kukomputin. Pero yung ito sa mga scenario doon sa gagawin nating topic ngayon. Example, ang reading sa inyong provider, kunyari every 7th of the month. January 7 to February 7, isang buwan yun. So for example, ang next reading ninyo ay February 7. So from January 7 to February 7, isang buwan yun na mako-cover at yung buwan na yun, wala kayong submeter. Kasi for example, kalilipat nyo lang. Tapos nagpakabit kayo ng submeter is February 15. So yun. So syempre, pag nakabitan kayo ng submeter, wala kang magiging basis na previous reading. Kasi ang previous reading, kinukuha natin yan sa ating mga submeter reading. So yun yung magiging basis mo. So dahil nga bagong kabit ang iyong submeter, so wala ka pang magiging basis ng iyong previous reading sa buwan ng January. Kasi February 15 ka lang nagpakabit ng submeter. So syempre, ang tanong dyan, paano mo kukomputin yun? So ganito. So from January 7 to February 7, kung ano man yung usapan ninyo doon sa isang buwan na yon, kung may ka-share man kayo, kailangan nyo munang isettle yon. Kasi nga, hindi yun sakop sa submeter na pinakabit ninyo noong February 15. So, kailangan nyo munang isettle yon. So, eto na si another month. So, dapat si February 7 to March 7 naman, sunod na buwan na isang cut-off, doon papasok yung submeter mo. Kasi nagpakabit ka February 15. So, ngayon, ang tanong dyan, okay sana kung buo kaso hindi. So, dito na naman papasok yung another scenario. Kasi nga, February 15 ka, nagpakabit ng iyong submeter. So, from February 7 to February 14, wala kang submeter noon. So, ibig sabihin, pasok yon sa nakaraang buwan na wala kang submeter. Kasi magfo-focus ka lang ngayon sa submeter mo para makuha mo din yung actual consumption mo. So, magbibilang ka ngayon, February 15 to March 7, yun yung sakop ng meron kang submeter. Sa cut-off period mo na, February 7 to March 7. Medyo magulo to talaga, mahihilo talaga kayo mga mi. Pero kasi ako, sanay na ako sa mga ganong senaryo kasi matagal ko na siyang kinukompute and marami na rin ako na-experience na mga senaryo kasi nga, syempre, meron din kaming tenant. So, may mga instances talaga na nangyayari yung ganun. So, eto na. So ngayon, pag dumating yung bill mo from February 7 to March 7, 'di ba? Lalabas yun doon sa bill natin is isang buo or 1 month consumption 'yon. So paano mo siya hahatiin? So ang gawin mo, i-reading mo yung submeter mo since February 15 hanggang March 7. Makikita mo doon kung magkano yung lalabas doon sa submeter mo. For example, may lumabas doon na 7. So mapa electric man or water submeter reading, parehas lang po yun. So for example, ang lumabas doon sa nakonsumo mo is 7. So yun yung nagamit mo from February 15 to March 7. So disregard na yon, okay na yon kasi meron ka ng basis. Pero paano yung naiwan na from February 7 to February 14? So yung na yon, yung sa mga pagitan ng araw na yon, so kailangan mo rin yung makompute. Kasi pasok siya doon sa nakaraan kasi nga wala siyang submeter. So ang mangyayari dyan, kailangan yung mag-usap. Kung may ka-share man kayo, kailangan yung mag-usap nung ka-share mo kung magkano yung magiging parte mo sa mga araw na yon. Kasi yun yung walang submeter reading. Hindi siya nakasama doon sa submeter reading mo kasi nga, nagpakabit ka lang is February 15. So from February 7 to 14, wala siyang submeter reading. So kailangan mo siyang mabayaran kung may ka-share man kayo doon. Plus, babayaran mo rin yung nakonsumo mo sa submeter mo from February 15 to March 7, which is 7 cubic man yan or kilowatt hour. So, i-compute nyo na lang yan sa rate kung magkano. So, medyo magulo siya. Okay yan kung wala kayong ka-share, pero medyo maguguluhan kayo kung may ka-share kayo. Pero madali lang yan pag nakuha nyo yung technique. Yun lang naman kasi ang kailangan ninyong malaman mga mi, is makuha ninyo yung inyong mga nakonsumo. Kasi nagiging magulo lang siya kapag wala talaga mga submeter. Kasi wala kayong magiging basis. So for example, na-compute nyo na siya. So ang tanong, ano ang magiging previous reading nyo na sa susunod naman ng mga buwan? From March 7 naman to April 7. So ang magiging previous reading mo na from March 7 to April 7 is yung
na reading mo doon sa submitter mo, which is 7. So, yun na yung magiging basis mo as previous reading. Tapos, ang magiging present reading mo naman, kapag nag-reading ka na for the month of April 7. So, for example, nag-reading ka nung April 7 ng, for example, 10. 10 yung na-reading mo. Ang gagawin mo, ililess mo siya doon sa previous reading mo na 7. So, meron kang na konsumo na 3 kilowatt hour or 3 cubic meters. So, ganun siya. So, doon na siya, magiging, ano na yan, magiging dire-diretso na siya pag kinumpute nyo na yon. So, yun na yung magiging basis ninyo. Sa una lang talaga siya magiging magulo kasi kailangan mo siyang makuha yung mga details mo doon sa submitter mo. Pero once na nakuha mo na yan, magkakaroon ka na ng previews at magiging present reading, tapos dire-diretso na siya. So, ganun lang talaga sa una lang. So, ganun yung ginagawa ko para at least masundan ko siya ng tama sa mga susunod na mga buwan. So, marami pa yung scenario mga midi. Depende kasi yan sa mga cut-off period natin every month. So, marami pang ano yan marami pang sanga-sanga na mga scenario yan. So, isa lang yun sa mga pwede ninyong pagbasehan if ever na ganun yung mangyayari sa inyo. So, alam ko marami pa rin magtatanong dyan and kung hindi talaga ako busy, minsan kasi sobrang busy ko rin talaga mga mima. So, hindi ko rin talaga mabigyan minsan ng focus yung mga sa dami ng question ninyo. So, mag-upload na lang ako ng video pag may time. Follow nyo na lang tong account ko kasi medyo mas mabilis mag-upload dito kay TikTok compare dun sa kabila. And ang dami rin kasing tanong minsan nag-upload din ako dun kay Blow Up, kay Red Button. So, lahat yun ang daming question tapos dito marami din question. So, inahati-hati ko lang talaga yung ating time. So, ayan, sana makatulong. Pag hindi pa rin clear, ayan, sige, pwede natin gawan siya ng example para makita ninyo. Attention na talaga ako minsan, sobrang late talaga ako magbigay ng sagot kasi sobrang busy ko rin talaga mga mima.